So, would like to listen now to General Anyo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Magbibigay lang po ako ng update sa mga ibang inyong pinag-uutos. Sa koordinasyon po kay Secretary Bautista ng DSWD, ang report po ng ating LGU, ang SAP distribution natin ay halos 97% na po na tapos. Mayroon pong 4 na region ang talagang maagang nakatapos, ang Region 1, Region 5, Region 12, at saka yung Caraga. At dito po sa ating pagdidistribute ng SAP ay meron po tayong mga na-monitor na anomalies at 183 barangay officials ang kasalukuyan po na iniimbestigahan ng ating PNP-CIDG. At meron din pong 48 mayor na pinagpapaliwanag natin sapagkat hindi po sila nakaabot sa deadline at below 80% ang kanilang accomplishment. Dito po sa ating mga iniimbestigahan, meron na pong 12 kaso na naipile, 4 na kaso ang for filing, at meron pang 58 na kasalukuyang hinahandle. 2 na rin po ang inaresto at nakakulong. At dito rin po ay pinag-utos natin sa ating mga LGUs na iposte o ipaskill ang lahat ng mga nakatanggap para for transparency. At meron din po tayong mga report na nakatanggap ng doble at ayon po sa inyong pag-uutos, ipapapaskill din po natin itong nakatanggap ng doble at hinihimok natin na hanggat maaga ay isoli nila itong mga natanggap nilang dobling benepisyo para naman ang ibang mga kababayan natin na hindi pa nakatanggap na siya natin bibigyan ng priority para sa second tranche. Pinag-utos ko na rin po sa ating mga LGU ang pag-submit ng pangalan nung sinasabing 5 milyon na hindi nakatanggap, 5 milyong pamilya, dahil sila po ang gusto nating unahing mabigyan ngayong pangalawang tranche natin. Ang ating pong mga LGU at kasama ang kapulisan at ang kasundaluhan ay handang-handa dito sa pagpapatupad ng ating bagong idineklara ng mga modified ECQ at saka GCQ areas. Nakapag-adjust na rin po sila at kasalukuyan namang iniimplemento. At doon po sa sinabi kanina ni Secretary Mon Lopez, ay nagbigay din po tayo ng advisory sa ating mga LGU na hindi requirement ang mandatory testing sa mga empleyado para sila o bago sila pumasok. Pwede sila mag-conduct ng screening, diagnostic, pero hindi naman mandatory ang testing para po ito sa kalinawan ng lahat. Yun lamang po, mahal na Pangulo. At umasa kayo ng ating mga LGUs, law enforcers, ay patuloy na ipatutupad yung ating modified ECQ at GCQ sa buong bansa. Salamat po. Thank you, General Anyo. Nakita ko naman ninyo, mga kababayan ko, sa panahong ito, lalo na, sa umpisa pa lang nagsabi na ako ng prangkahan na wag ninyong haluan ng kalukuhang mga programa nito sa COVID kasi kailangan ito at marami talaga ang nangangailangan ng tulong. At sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo papatawarin pag nagkamali kayo dito. So the law is the law is the law. A rule is a rule is a rule. And when you begin to mess up with the law, talagang ginagarantiya ko sa inyo na makukulong talaga kayo. I will see to it that you go to prison for your, anong tawag nito?
kalokohan ninyo. Ayaw ko magmura ng tao. It's not the time, but, you know, isa sa inyo yan, ginawa ninyo. I'd like to hear sa Secretary about this stuff, please. Maraming salamat, Go mahal na ahead. Pangulo. Tama po yung sinabi ni Secretary Anyo na mataas na po ang percentage ng physical accomplishment at the same time yung financial accomplishment. Yung minention niya kanina, 97%. Ang maganda po rito, mahal na Pangulo, ay marami din talagang mga nagsole na mga beneficiaries dahil alam nila na nadodoble. Isa ring magandang balita ay may mga syudad at probinsya na parang ayaw na nilang magbigay ng listahan ng mga left out. Ito yung mga waitlisted. Ito yung binabanggit ni Secretary Anyo na meron tayong 5 milyon na galing sa listahan ng mga LGU. Pero nabanggit ko nga kanina, meron din talaga mga lugar na sabi nila, with their own resources na kanilang LGU, bahala na sila kung saan nila kukunin yon, basta hindi na sila magsasubmit pa ng list ng mga karagdagang mga hindi nakatanggap ng benepisyo. Other than yung sa SAP na aming pinopokus ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung programa ng DSWD, mahal na Pangulo. Gusto ko lang i-mention yung pagbabayad natin ng ayuda, stipend ng mga indigent senior citizen o yung under the SOCPEN na program. In fact, nakapagbayad tayo ng 1.03 million at the amount of 3.07 billion pesos. Sa mga immediate assistance naman, sa mga kababayan natin who are in need in crisis situation, nakapagbigay po tayo ng ayuda ng 65,333 na benepisyaryo. Ito po, Pangulo, kasama dito yung mga sinasabi natin mga students, construction workers, factory workers, yung mga seafarers, OFWs, mga Grab food drivers, mga stranded individuals, at saka yung mga iba pa, mahal na Pangulo. Nakita namin noon na magkakaroon talaga epekto yung psychological impact ng mga tao with regards sa COVID. Kaya nakipartner kami sa United Registered Social Workers. Ang purpose nito ay magkaroon ng psychological first aid and psychosocial services. Ito, Pangulo, ay helplines, no, by phone. Ang konsepto nito ay parang may online counseling relative sa gender-based violence, child abuse, and mental health cases. So, ibig sabihin ito, through phone, makokontak nila yung mga academe and social worker practitioners. Ito mga volunteers to. Kaya pag tinawagan sila ay pwede sila magbigay ng advice sa mga apektado ng COVID-19. In support naman, Mr. President, sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa, since ang DSWD is part of the Interagency Council, susuportahan po namin to sa pamamagitan ng pagbibigay ng transportation or relocation assistance, transitory family support package, transitory shelter assistance, livelihood settlement grants. Ito, mahal na Pangulo, in a form of a cash. Pero depende pa rin to sa case management doon sa mga pamilyang magbo-volunteer na bumalik sa probinsya. Bukod doon, mahal na Pangulo, magpro-provide din kami ng psychosocial support sa pamilya na babalik sa probinsya. Tungkol naman pa, mahal na Pangulo, sa direktiba nyo na for the second tranche ay hindi na tayo magbababa ng pondo sa mga LGU at gagamitin natin ang AFP and PNP sa pagmamahagi ng ayuda.
Meron na kaming initial coordination sa liderato ng AFP at saka PNP para makatulong sila sa pagbibigay ng ayuda, lalong-lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, lalong-lalo na yung mga island barangays and island municipalities. Pero ang magandang mangyayari dito sa second tranche payment ay gagamit po tayo ng digital payments. So apparently, in-expect natin na since merong mga remittance centers, may mga bangko sa mga highly urbanized city o kaya sa mga urban areas, ay mapadali nating may bibigay yung ayuda sa mga benepisaryo. Ito maganda rito kasi bukod sa mapabilis ang pagbibigay ng ayuda, ay wala pang contact sa pagbibigay ng pera, no? Relative also do sa sinasabi nga ng AFP, sabi nila meron na silang actually model na pwedeng gamitin dito sa pagtulong sa DSWD. Ito yung modelo na ginamit nila during the election. Pero i-adjust lang nila to just to mag-tailor fit siya dito sa gagawin nating pagdidistribute ng ayuda nationwide, mahal na Pangulo. So ayun lang po ang update natin.